Okay, so yung nakalimutan kong sabihin, di ba, sa medial aspect ng cerebrum, anong pangalan nito? Marginal sulcus. Wait lang. Okay, parieto-occipital. Paano nyo alam na parieto-occipital yan? Ano pa? Ano pa? Ay, occipital po. So, yung calcarine, di ba? Siya yung parang pinaka, ito yung calcarine, di ba? Ito yung parieto-occipital. Ito yung parieto-occipital, ito yung calcarine. So, nakikita nyo ba itong triangular part na to? Di ba sabi sa inyo, yung gilid ng calcarine sulcus, yan yung visual cortex, di ba? So, itong part na to, nakikita nyo ba to? Yung triangular shape na to? Yes. Ang pangalan nito, cuneus. Cuneus. So, ang ibig sabihin lang ng cuneus ay wedge shape. So, literal wedge siya, di ba? Parang pizza shape. Cuneus. Tapos ito yung, ano tong area na to? Marginal sulcus. So, marginal sulcus continues as the Cingulate, di ba? So, specimen. O, ito, di ba? Ito yung, ano tong lobule ulit na to? Paracentral lobule. Parieto-occipital. Parietal lobe, occipital lobe, di ba? So, ito ay wedge shape na to, nakikita nyo, na nasa taas ng calcarine is cuneus. Kasi wedge shape siya, di ba? Yung nasa taas niya, precuneus. So, cuneus, precuneus, paracentral lobule. Eh, ano to? So, part pa rin yan ng superior frontal gyrus. Yan yung gilid niya, di ba? So, ito yung calcarine. Pag tinignan natin yung calcarine sa ilalim, diba ito ang uncus? Sabi sa inyo, yung uncus, deep within it is in the entorhinal cortex. Tutuloy siya palikod para maging parahippocampus. Tutuloy pa siya mas palikod pa, which is nasa ilalim na siya ng calcarine. Ang pangalan nito, para siyang dila, di ba? Kaya ang pangalan niya, lingual gyrus. So, dito, saan siya? So, ito yung uncus, ito, itong part na to, lingual, parang tongue siya kasi. So, ito ang lingual gyrus. So, sabi ko ba, calcarine, yung ilalim niya, lingual. Yung taas niya, wedge-shaped cuneus. Yung bago sa kanya, precuneus. Di syempre yung precuneus, parietal lobe na siya. Diba kasi parieto-occipital sulcus separates the parietal lobe from the occipital lobe. So, common sense, yung cuneus ay occipital lobe. Diba? Ang lingula, katabi niya yung calcarine, so nasa kanya yung visual cortex. So, ano to? Occipital lobe pa rin siya. Okay? So, pero pag tumuloy ka na paharap, para hippocampus and entorhinal cortex or uncus, temporal lobe na yan. Okay? Okay. Tapos yung mga blood supply, parang common sense lang yung blood supply, diba? Sabi ko sa inyo, yung dito sa gitnang part, anterior, itong artery na to, this is the anterior cerebral artery. Sinabi ko sa inyo, pag nag-uncal herniation, diba? Anong artery yung may ipit sa uncal herniation? Middle cerebral. Hindi. Tingnan mo yan. So, yung middle cerebral artery, nandito siya sa labas. Nandito siya sa lateral, di ba? Sa Lyman insula. So, doon siya magsisplit. Pupunta siya dito sa surface na to. So, itong surface na to, MCA to. MCA territory to. So, yung surface na to, ACA territory to. So, anong artery ulit yung naiipit ng uncus? Sabi natin, posterior cerebellar artery. So, yung PCA, from the ICA, dalan siya dito, ilalim siya dyan sa uncus, lalabas siya dito, pupunta siya dito. So, hindi, iba naman ang PCOM. So, ang PCOM, connection siya ng posterior circulation tsaka anterior circulation. So, siya lang yung connecting. Pero yung actual posterior cerebral artery, siya na yung tumutuloy. Katuloy siya ng PCOM. Okay? So, yung PCA, siya yung naiipit ng uncus. Kaya, ang blood supply ng PCA, parieto-occipital lobe na tong area na to. So, yung occipital pole, anong arterial supply niyan? PCA na yan. Okay, so itong area na to, PCA na to. Temporal pole, MCA yan. Ha? Itong dito sa ilalim, saka dito sa gitna, ACA yan. Okay, so parang medyo common sense siya. So, itong service na to, MCA lahat yan. Kasi MCA pag ganun siya, tapos magaganon siya dyan. Okay? Yun lang naman. Siyempre, yung commissural fiber na to, di ba? The commissural fiber, tsaka ibig sabihin ng commissural, kinoconnect niya yung right side of the brain to the left side of the brain. So, itong corpus callosum, siyempre, yung corpus callosum sa rostrum, tsaka dito sa genu,
ang kinoconnect niya, bilateral frontal lobe. So, yung dito sa splenium, ang kinoconnect niya, bilateral occipital lobe. Siyempre, hindi naman niya makokonect from yung front papunta sa likod. Ganon, di ba? Ibang track system yon. So, yung corpus callosum, literal na diretsyo lang siya. Hindi siya tumatawid. Maraming ibang white fiber system na kinoconnect niya yung frontal lobe sa temporal lobe, frontal lobe sa parietal lobe. Maraming ganon. Pero hindi niya na siya level. Okay? So, yung masa yung thalamic adhesion, yung sinabi ko sa inyo, di ba? Yung third ventricle, yung thalamus, na connection na dalawa, may parang corpus callosum din siya. Ang pangalan niya, interthalamic adhesion. Yung isang name niya, massa intermedia. So, in the intermediate ng dalawang malaking mass ng thalamine. So, massa intermedia. Yun lang. Baka lang nabasa niyo, tapos bakit gano'n iba naman? So, actually, pareho lang siya. Okay? Yun lang yung kailangan kong sabihin. So, isabihin nyo na lang sa iba. Kasi yung mga hindi pa nag-quiz, kasi yung Black 80 pa sila nag-quiz, baka kasabay nyo siya ng tracks. Most likely last day na yung tracks. Okay. Okay, yun lang guys. Tapos yung manual, ang ibang consultant mag-check eh. So, i-confirm ko na lang kung kailan nila gustong ipasubmit. Basta i-ready nyo na siya. Para hindi na kayo. Nagmamadali. Basta ready na kayo. Okay? Sige. Okay, thank you.